nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagtirang sa tinubos niyang anak. Nagpupuring mga hinirang na siyang nagdiriwang. Mangalak tayong lahat, si Jesu Cristo namuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ka-6 na linggo ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, sinasabi ni San Pablo sa mga Grego na mayroon siyang nasumpungan ng isang dinadasalan nilang Diyos na hindi nakikilala, at ito ang ating Poong Hesus Nazareno. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Juan, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging bukas sa espiritu ng katotohanan upang tayo ay mamuhay na matuwid. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan, karupukan at kasalanan, tayo'y napalihis ng landas. Lumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mo kami maging dapat lumigaya kapag ang anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo,
nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: sa Diyos na hindi nakakilala, ang inyong sinasamba, kahit hindi nyo kilala, ang siya kong ipahahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya ay nangangailangan ng anuman, kaya siya ay pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay ng sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo'y ngay mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon, di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit, ngayoy inyutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masasamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom ng sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niyang muli ang mga taong yaon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tiniya siya ng ilan. Ngunit sinabi naman ng iba, ibig naming kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Arepago. May sumama ring babaeng nangangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos
sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpapalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lahat. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y sugumiyak upang sumainyo tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin, nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ika-6 na linggo ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At ngayon po ang atin pong tema ay tungkol sa Espiritu ng katotohanan. Sa salita po ng ating Panginoon, ito po ay wahaymet. Pero dahil ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo nakasulat po sa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, ito po ay tinatawag na Nymphatis Alitias. Mula po sa pneuma at saka alitias katotohanan. Pneuma ay spirito. Sa Latin, madali na po nating maunawaan, Spiritus Veritatis. Ang katotohanan na
bigay sa atin ng Panginoon ay mula sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo, na ito naman ay pinagpatuloy na tinuturo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng simbahan. Kaya nga ang simbahan ay tinatawag na magisterium. Magisterium, ibig sabihin guro. Nagpapatuloy ang pagtuturo ng simbahan, ang otoridad ng simbahan, lalo na ang nasa itaas, gaya ng ating Santo Papa at mga obispo, tungkol sa Ebanghelyo at kung paano ito ipalaganap, unawain at isabuhay sa modernong panahon. Sa atin pong unang pagbasa, ang gabay ng Espiritu Santo ay nabigay sa mga apostol, lalo na si San Pablo na nagpunta sa Athena, at doon sa Areopago ng Athena, kanya pong tinuturo na ang hindi nakikilala nila na Diyos na kanilang sinasamba ay Diyos na naglikha ng lahat at siya yung nagkatawang tao na ating poong Jesus Nazareno. Pero maraming hindi tumugon sa Kanya dahil para sa mga Grigo, ang pagkabuhay muli ay isa pong pinakababa na uri ng tao sapagkat ang pinakamataas o ideal ng isang tao ay ang Espiritu. Bakit babalik pa ang Espiritu sa katawan? Kaya hindi nila matanggap yung turo ni San Pablo. Pero dahil na rin sa kapangyarihan ng Espiritong gumagabay, mayroong iilan na naniwala kay San Pablo. Magpahanggang ngayon, kumikilos ang Espiritu Santo sa buhay natin. Tayo ay kanyang ginagabayan. Tayo ay kanyang tinuturuan. Tayo ay kanyang binabanal o ginawang malinis upang tayo'y maugnay ng malaliman sa ating Panginoong Diyos na may kabanalan at kalinisan na puspos. Kaya, ang atin pong tingnan ngayon, paano ba natin sundan o paano ba natin isabuhay ang turo o ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus sa moderno na panahon? Ang kailangan natin na tayo'y maging bukas sa galaw ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ulitin ko po, tayo ay dapat maging bukas sa galaw ng Espiritu Santo sa ating buhay. At paano po ito gawin? Una, meron pong tatlong gawin. Una, ang buhay panalangin. Ang ating panalangin ay dapat taimtim. Hindi yung minimemorize natin, hindi yung mga sinusunod natin, bagkus mula sa puso natin, iugnay natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Kapag ka tayo'y nabuhay sa panalangin taimtim o meditasyon, ang atin pong buhay ay ginagabayan sa patnubay o paraklito na Espiritu Santo at siya yung Espiritu ng katotohanan. Kaya mahalaga po ang panalangin. Pangalawa, ang pagsunod sa Diyos o pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ay kinakailangan sapagkat sinasabi ng ating Panginoon na kung iniibig niyo ako, tinutupad niyo ang aking mga utos at nanatili kayo sa akin. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verso 15, sumusunod. Dahil hindi lang na buhay tayo sa panalangin na taimtim, kailangan tayong tumatalima sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, tayo ay dapat gabayan ng turo ng Panginoon sa pamagitan ng Biblia o nakasulat na banal na kasulatan. Naroon po ang turo ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay sumunod sa ginagabay sa mga banal na kasulatan, mamuhay po tayo na matuwid. Dahil sinasabi sa sulat San Pablo sa taga-Kulusas, Kapitulo 3, verso 16, na tayo ay ginagabayan ng mga
salitang nakasulat sa Diyos. At dito po sa ating buhay, kailangan na ang lahat ng isipan natin, lahat ng dinadama natin, lahat ng mga mangyayari dapat sa kalooban natin ay dapat ayon sa diwa o espiritu ng Diyos. Ang ating modernong panahon ay hindi na tumitingin sa gabay ng Espiritu Santo dahil napakarami pong mga modernong mga ideya at napakaraming mga gadgets na kung saan tayo ay nalibang na. Hindi na tayo nagkaroon ng pagsentro sa ating isipan at sa ating puso sa Panginoon. Kaya, halimbawa lang, ito ang tingnan natin. Pagpapasok ka sa bahay, anong unang makita mo? Telebisyon. Ang telebisyon ay siyang parang altar na. Doon na nakatutok ang mga mata ng tao. At parang mula umaga hanggang gabi, nandoon na ang membro ng pamilya. Dati-rati, mayroong altar. At doon sa altar, magkaroon ng panalangin ang membro ng tahanan o pamilya. Pangalawa, tingnan nyo kung anong nasa bulsa ninyo. Lahat ay mayroong halos lahat ay may cellphone. Dati-rati, lahat ng tao ay may rosaryo sa kanilang mga bulsa. Na nakaiba na ang ating panahon. Babalik tayo sa Diyos. At makabalik tayo sa Diyos kung hayaan natin ang Espiritu ng Diyos nang siyang gagalaw sa ating buhay. Hayaan natin ang Espiritu na siyang magbigay ng liwanag sa karimlan ng modernong panahon. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos na siyang gagabay sa atin upang tayo lalakad sa matuwid. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos na siya'y pumapatnubay upang ang buhay natin ay maging tunay na buhay na Kristiyano. Hayaan natin ang Espiritu ng katotohanan upang mamuhay tayo sa katotohanan sapagkat kung hindi, saan ba tayo pupunta? Na kung minsan sa modernong panahon, ang mga mali ay ginawang tama at ang tama ay hindi na pinaniwalaan. Kaya hitik na hitik yung mga piki na mga huwad na mga balita at tingnan natin maraming bisyo. Vape, sigarilyo, paglalasing, droga, sugal, mga mahalay na bisyo sa pamagitan ng internet at iba pa. Wala na tayong panahon sa Diyos. Panahon na ng Espiritu ang siyang gumising sa atin. Panahon na ang Espiritu ay siyang gumagalaw sa buhay natin. Panahon na ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan na Espiritu Santo, Espiritu ng katotohanan, ay siyang magturo sa atin paano tayo maugnay ng malaliman sa Diyos sapagkat tayo na nauhaw sa Diyos, hinahanap-hanap na tayo ng Diyos. Akala natin tayo naghanap sa Kanya, tayo ang hinahanap ng Diyos. Babalik tayo sa Diyos upang ang Espiritu ng Diyos ay siyang humabatdubay sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit. Bagkos, ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ng Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon.
ang mga namamahala at may kapangyarihan, naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil, o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng pagmamahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin, alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, lubin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na buhay na kasama mo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Hallelujah. 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 Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay, na namukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pagkikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa cross. Ang sa cross ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kay kaysa namang helisis siya awit ng papuri sa humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangalan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago ang pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inialay na, pamaskong mga muntupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kaniyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabit, kaninang ihayag pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman.
Paskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Mambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At ngayon mo kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church so pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa ating mga hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng mga narito, lahat na ugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyong mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Hayaan natin ang Espiritu Santo na siyang pumapatnubay sa ating buhay upang tayo'y laging tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ngayon na po ang pupaspas. Mungilaya po lamang itaas bagya, mga ibagay na pasabasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagwas ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan, pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan mitang na loob na tinatanahon. Basta sandi po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay, ang kawipaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaragdagan
Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Amen.